Dagdag kaalaman po. Akala nyo ba after natin kumain, tapos na yung trabaho ng ating mga katawan? Actually, dyan pa lang yan nagsisimula. At merong isang paraan na nagpapabago ng reaksyon ng ating katawan at utak sa mga pagkain. Walang iba kundi ang paglalakad. Pagkatapos mong kumain, nagsishift ang katawan mo sa tinatawag na rest and digest mode. Binabasag ang carbs, fats at proteins. Tumataas ang blood sugar. Nag-uusap ang gut at brain mo sa pamamagitan ng vagus nerve, isang communication line na may kinalaman sa mood, stress at pakiramdam ng busog. Ibig sabihin, hindi lang tiyan ang involved, kasama ang utak. Kapag naglakad ka kahit 10 hanggang 15 minutes lang, nagkocontract ang muscles mo. At kapag nagkocontract ang muscles, hinihila nila ang sugar mula sa dugo papasok sa cells, kahit hindi masyadong umaasa sa insulin. Sa madaling salita, may second pathway ang katawan mo para kontrolin ang blood sugar. Ang resulta, hindi mataas ang glucose spike, mas hindi napapagod ang pancreas, mas protektado ang metabolic health mo. May studies din na nagsasabing ang paggalaw pagkatapos kumain ay nakakatulong sa gut-brain signaling. Mas maayos ang daloy ng dugo sa digestive organs, mas malinaw ang signals ng fullness, at posibleng mas stable ang mood pagkatapos kumain. Hindi mo kailangang pawisan, hindi ito workout, movement lang. Ideal daw ang around 30 minutes after eating, pero ang totoo, kahit agad kang gumalaw may benefit na. 10-minute walk, effective. 15-minute stroll, effective din. Kahit 2 to 5 minutes na pacing kung galing ka sa mahabang pagkakaupo, may epekto. Consistency ang susi. Hindi nito papalitan ng gamot, hindi rin babaguhin ang metabolismo overnight. Pero kung gagawin natin araw-araw na maglalakad tayo, ilang minuto after kumain, may malaking epekto yan sa ating mga utak at sa ating katawan. Dahil alam nyo minsan, hindi mo naman talaga kailangan ng bagong diet. Kailangan mo lang gumalaw. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.